At ngayon pong umaga, ating pong title ng message ay patungkol po sa fear of the Lord. Yung pagkatakot o pagkagalang sa ating Panginoon. At ito pong message entitled, The Blessings of Every Believers Who Fear the Lord. So lahat ng mga mananampalataya na merong reverent fear, sabing ganon ay merong infinite or definite promises na galing sa ating Panginoon na matatanggap natin. Amen po? At ang napili natin text ay dito po sa Psalms 103 verses 8 to 11. Psalms 103 verses 8 to 11. Si Yahweh ay mahabagin at mapagmahal, hindi madaling magalit, wagas ang pag-ibig. Banayad nga kung magalit, hindi siya nagtatanim, yaong taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Verse 10, katumbas ng pagsuway kung sa'y magparusa, hindi tayo sinisingil, bagamat tayo may sala. Ang agwat ng lupa at langit, sukatin man hindi kaya, gayon ang pag-ibig ng Diyos sa mga may takot sa Kanya. May the Lord bless upon reading of His Word. At dito po ay meron pong tinatawag na three definite promises for those who fear the Lord. Amen. So ito po yung mga na-overlook na mga leaders, pastors, bakit hindi pa na-flow ang blessing? Kasi yung maturity spiritually ay nakasalalay po sa ating hindi lang pag-ibig, hindi lang pagsunod, nakasalalay sa ating fear of the Lord, sa ating paggalang o pagkatakot sa ating Panginoon. And what are these three definite promises for those who fear the Lord? Ito po ay tatlo. Naroon po yung natawag na assurance, security, at saka yung futuristic. Amen? Kasama po ang yung future. Kaya kapatid, kung na-born again ka, sinasabi ng yung mga persecutor, sino man ang persecutor mo, family man yan, friends, maliwanag at napakaliwanag ng kinabukasan mo. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Napakaliwanag ng kinabukasan mo kapag ang buhay mo ay nasa kamay ng ating Panginoon. Sapagat ang Diyos natin ay Diyos ng liwanag. Kapag ang liwanag ay nandyan, ang dilim ay nawawala. Amen po? Yung madilim na kinabukasan, madilim na pamumuhay, nawawala po ito. Amen po? So the fear of the Lord, ano ba ito? The fear of the Lord is a subject that cannot be fully disclosed. Sabi ni John Bevere, no matter how many books were written, it is a continuous revelation. Ito po ay pahayag ng Panginoon kahit makabasa ka ng napakaraming mga aklat. Amen. Ito yung subject that cannot be fully disclosed. O hindi mo pwede isarado ito. Amen. He said also, the definition I offer will be partial and merely beginning. For it is impossible to describe in words the inner transformation of the heart. Sabi niyang ganon. Mahirap daw ipaliwanag sa salita kung paano nababago ang buhay o puso ng tao. Amen po? Proportionately, the revelation of His love and our holy fear of Him will expand. Ito po ay lumalawak. Amen? Habang tumatagal ka rin sa iyong paglilingkod sa Panginoon. According to Psalms 114 verse 7, for we are told to tremble at His presence. If you fear God, you will serve Him. If you fear man, you will serve man. You must choose. Ikaw po ang pipili. Kanino ka magkakaroon ng takot. Amen? So ito pong promises na ito. Ano po? These definite promises will be given to us if we choose to fear God. Hindi ito basta-basta mapupunta sa iyo. Pipiliin mo talaga yan. Kaya napunta yung asawa mo sa iyo, pinili mo yan. Pero yung nanay, hindi mo pinili yan. Amen? Yung anak, hindi mo rin pinili yan. Pero yung magulang,
Amen? Hindi mo yan pinili. Yung asawa, pinili mo yan. Kaya yan nakasama mo ngayon at panghabang buhay. Amen? So number 1, merong assures God's great goodness abounds. God's great goodness abounds. Ito ay tiyak. Pag sinabi assures, ito po yung it implies doon po sa mga nagdadalawang isip na ito ay maalis yung mga doubt. Amen? Kaya ang tawag doon assures. It implies para ang doubt ay maalis sa ating isipan. Amen? So, hindi ka dapat dito magda-doubt about God's great goodness. It abounds. Ibig sabihin dito po ay tuloy-tuloy at nakakahawa pa ito, tatama pa ito sa iyong pamilya at kahit kanino, kahit sa lahat ng tao sa buong mundo. Yung God's great goodness, it abounds. Sigurado po ito. Hindi ka na kailangang mag-doubts. Sabi po ng Psalms 103, verse 13, kung paano nahabag ang ama sa mga anak, gayon din siya nahabag sa mga may takot sa Kanya. Amen? Makikita po natin na ang Diyos kinukumpara sa magulang. Kung paano ang magulang, sabing gano'n ng Bible, hindi niya binibigyan ng ahas kapag humihingi ng isda ang anak. Hindi niya binibigyan ng kung ano ang hinihingi, yun ang kanyang ibinibigay. Amen po? So tingnan niyo po, gayon din nahabag ang Diyos sa mga may takot sa Kanya. Kung gusto mo kapatid, kahabagan ka ng Panginoon, mapuno ka ng grasya ng Diyos, at maalis ang mga disgrasya sa buhay natin, magkaroon ka ng fear of the Lord. Because God's great goodness abounds. Amen? Ito po ay laging umaapaw. Psalms 31 verse 19, sabi doon, how great is your goodness, which you have laid up for those who fear you. So, intended po yung goodness, yung greatness ng ating Panginoon for those who fear Him. Amen. Sa mga may takot sa Kanya, nahabag ang Panginoon. Intended lang po yun doon. Kaya dapat marami ang ma-share natin ng Word of God para po sila rin ay tamaan ng mga pagpapalang tumatama sa iyo. Amen? Kung ikaw lang ang tinatamaan ng pagbabala, kawawa naman yung mga mahal mo sa buhay, hindi tinatamaan ng pagpapala. Amen po? Kaya wala pong reason para hindi mo sila akayin sa Panginoon. Walang reason para tumameme tayo. Itikom ang bibig natin. There's no reason. Sapagat pagka ang Diyos, hindi mo ikinahiya pagdating sa langit, hindi ka rin ikakahiya ng Diyos. Amen po? Pero kapag siya ay kinahiya mo dito sa lupa, ikakahiya ka rin doon sa langit. Kahit sabihin mo, Lord, nagpalayas kami ng demonyo, nangaral kami. Nagturo ako ng hermeneutics, homiletics. Sumasama ako sa prayer movement. Nagpa-fasting ako. Nagpalayas ako ng demonyo. Sasabihin ng Lord, hindi kita nakikilala. Ang kikilalanin ko lang dito ay merong fear of the Lord. Yung merong fear of the Lord. Amen po? Tingnan mo, great is your goodness. Nilaid up niya ito for those who fear Him. Kaya kailangan i-maintain po natin ito at kung wala, ilagay natin ito. Yung fear of the Lord. In Proverbs 9 verse 11, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, for by me your days will be multiplied, and years of life will be added. Amen? Hindi po sasapat yung mga barley natin na iniinom para humaba ang buhay natin. Kailangan mo pa rin ang fear of the Lord. It is the beginning of wisdom. Amen po? At yung fear of the Lord, ito po ay dinadagdagan ang buhay natin, ang taon natin, nagmumultiply ang mga araw natin dito sa buhay. Yung buhay po natin dito. Nagmumultiply yung mga araw ng buhay natin. Amen? So ito po'y assurance na hindi ka dapat mag-doubt. Pag sinabi assurance, ini-remove niya yung mga doubt, sa buhay natin. Kaya kung meron ka mang dapat pagtangkaan o pagdalawang isip,
siguro pwede yung katabi mo, pero ang Diyos hindi. Diyan sa katabi mo, pwede kang magdalawang isip. Baka bukas, iba na sinasabi niya sa iyo. Amen? Katabi mo pa yan no? Pero ang Diyos, huwag ka magdalawang isip. His great goodness abounds. Amen? Ito ay tiyak po. Amen po? At ang buhay natin, nakasalalay sa Panginoon. Sabi ng Acts 17:28, in Him we live and move and have our being. Nakasalalay sa Diyos ang buhay mo, ang paggilos mo, at ang iyong paggalaw. Amen po. Kung di ka na gumagalaw, meron Diyos para galawin ka. Amen po. Meron po akong nabasa, si St. Agustin. Writer pala yan. At kilala po siya. Siya po ay kinwento ni John Bevere. Nung namatay daw siya, nandun siya sa deathbed, yung pong mga tao nakapaligid sa kanya, naramdaman na ang lugar ay punong-puno ng kapayapaan, filled with peace. At nung nandun na siya, namatay na siya, nalagot na yung hininga, tumigil na yung puso, bumukas pa yung mata. At sabing gano'n, lahat ng sinulat niya patungkol sa fear of the Lord, ito daw ay magsisilbing daluyan. Amen? Dadaloy daw ito sa marami mga tao. Bumukas pa yung mata. Amen? Para sabihin lang yung blessing. Amen? Ng fear of the Lord. In Psalms 147, sabi, great is the Lord and mighty in power. He counts the number of the stars and He calls them all by name. Psalms 147, verse 1. Amen? Yung pong mga stars ay pinangalanan at tinatawag ng ating Panginoon. Amen? How blessed and fitting to praise Him. Tingnan natin sa verse 7, 147. Sing to the Lord with thanksgiving, make music to our God on the harp. Purihin natin ang Panginoon. At kung bubuuin natin ang Psalms 147, may kita natin na inuutusan ng Diyos ang mga tao na makita at maranasan, gusto ipakita ng Diyos ang kanyang greatness, ang kanyang goodness. Ito ay nag-a-abounds. Ito'y nagpo-flow. Amen. Ito'y kumakalat. In Psalms 139 verse 14, sabi ni David, I will praise you, for I am fearfully and wonderfully made. Sabi ni David, pupurihin kita. Amen. Sapagat alam ni David, naramdaman niya yung greatness of God, yung goodness of God. Kahit sa kanyang mga lahi, kaya sinabi niya, the generation of the upright will be blessed. Kasi yung kanyang generation, merong fear of the Lord. Yung mga henerasyon mo, magiging mighty and blessed in the land. Amen. If you have fear of the Lord. Amen po? Pero sabing gano'n ng mga, pag sinabing fool, ibig sabihin, wala sa ayos ang isip. Ang sabi niya sa Psalms 14, verse 1, the fool has said in his heart, there is no God. Yung mga tao pala, no, nagsasabi na walang Diyos, sila pala ay merong tama. Amen? May tama. Kaya kapag kami nakakausap ka, may tama yon. Pero hindi siya tama. May tama lang yon. No? Yung kanyang may tama. Amen? Pag sinasabi ng tao na walang Diyos, hindi na kailangan sambay ng Diyos, hindi ko na kailangan pumunta sa church, hindi ko na kailangan magbigay ng tithes, dahil wala namang Diyos, dito na lang ako sa bahay, sila pala may tama. Pero pag uwi mo, huwag mo sabihin yung asawa mo, may tama ka daw, sabi ng Bible. Amen? Hindi ka kasi sumasama sa akin, may tama ka. No? Hindi rin magagamot ng mental hospital.
No? Magagamot siya ng salita ng Diyos. Papuntay mo na lang dito. Sabi mo, may tama ka, kailangan ka magpagamot. Amen. Pag hindi po siya nagamot, kaparusahan po sa impyerno. At hindi pwedeng bayaran ng kung anong meron ka para ikaw ay alisin sa impyerno. Kailangan mo magkaroon ng takot sa Diyos, sabagat ang Diyos ang merong karapatan maglagay. Pagkatapos niyang patayin, mamatay ang tao, may karapatan pa ang Diyos maglagay ng kaluluwa sa impyerno. Matthew 10 verse 28. Matakot ka. Hindi sa tao, kundi sa Diyos. Na pagkatapos mamatay ng tao, may kapangyarihan magdalan ng kaluluwa sa impyerno. Do not be afraid of those who kill the body, but cannot kill the soul. Rather be afraid of the one who can destroy both soul and body in hell. Amen? So mahalaga pala. May blessing ito. Napakahalaga. Kaya pala, para maging effective ka sa iyong ministry, sa iyong paglilingkod, iyan pala ang kailangan mong ingredients. Amen po? Kailangan mo yung pong fear of the Lord. Kasi blessing yon, merong assurance. Blessing. Amen? Yung pong insurance at saka assurance from God at insurance sa mga iba pang mga agency, iba po yun. Yung insurance, pagpatay ka na. Amen? Doon, magkakaroon ng function yung mga pangako, pagpatay ka na. Ganon din po, kung patay ka na sa sarili mo, that to self, denying yourself, meron din pangako ang Diyos. Kasi magkakaroon ka ng fear of the Lord. Pero tingnan mo, iba pa rin ang fear of the Lord. Kahit buhay ka pa, ando doon yung assurance of goodness and greatness of God. Amen? Naramdaman mo ba ang kabutihan ng Panginoon? Kung hindi, baka wala kang fear of the Lord at mamaya mag-repent tayo at aminin natin, Lord, wala po akong fear of the Lord. Wala lang ako. And second, blessing, secures or security. Secures God's continual attention. Yung pong parang doktor na nandoon sa ospital na from time to time, tine-check niya yung BP ng pasyente. Kaya later on, gumaling ang pasyente. Pero may pasyente sa ospital, andoon lang, hindi tine-check, kaya patay agad, hindi gumagaling. Ang Diyos, sinisigurado ng Panginoon, binabantayan ng Panginoon. Pagka sinabi kasing secure or security, ito po ay laban doon sa mga attack. Amen? Against the attack. Kaya nga may mga security, di ba? Sa mga bangko. Baka may mga magnanakaw. Ang sabi ng Psalms 103 verse 3, ang lahat kong kasalanan, siya ang nagpapatawad at anumang aking sakit, ginagamot niyang lagi. Ibig sabihin, nakabantay ang Diyos. So kung ikaw ay merong fear of the Lord, secure ka. Amen? Merong katiyakan. Nakabantay. May attention ang Diyos. Secures the attention of God. Ang sabi ng Psalms 33 verse 18, behold, the eyes of the Lord is on those who fear Him. Amen po? Tingnan mo, kapag meron ka palang takot sa Diyos, kahit nasaan ka, para ka palang pinupukusan ng camera kung saan ka pumupunta, ganun pala ang mata ng Diyos. For those who fear Him. Paano kung wala kang takot sa Diyos? Yung mata naman ng demonyo nakatingin sa iyo kung kailan ka babagsak. Mas maganda yung mata ng Diyos na nakapokus sa atin. Amen po? Behold, the eyes of the Lord is on those who fear Him. Kapag ka walang fear of the Lord, walang eyes of the Lord. In Psalms 121 verse 3, siya'y di matutulog, ako'y babantayan. Sabing ganon ni Haring David. Tinitiyak niya, secure the attention of God. Kasi alam niya, mayroon siyang takot sa ating Panginoon. Alam niya, mayroon siyang paggalang.
Amen? Whom shall I fear? Sabi niyang ganon ni David. Siya'y binabantayan. Hindi natutulog ang Diyos. Nagtatrabaho pa rin siya. Noon nagpahinga ang Diyos sa pagkakalikha. Ngayon nagtatrabaho pa rin siya. Daig pala niya ang security guard. Amen? Ang security guard, 12 oras lang. Pero si Lord, hindi natutulog. Amen? Nakabantay siya. Kaya nga, tama si Gary B, tinanong niya, natutulog ba ang Diyos? Hindi po. Amen? In verse 4 ng Psalms 121, ang tagapagtanggol ng bayang Israel, hindi natutulog at palaging gising. Si Rick Enriquez. Amen? Ang balita, hindi natutulog, 24 oras, walang kinikilingan. Amen? Masigit pa ang ating Panginoon, tagapagtanggol ng bayang Israel. Hindi natutulog, palaging gising. Amen. Kung meron kang takot sa Panginoon, kung meron kang fear of the Lord, if we exercise the fear of the Lord sa buhay natin, merong attention, mararamdaman mo yung attention ng Panginoon nandyan sa iyo. Siguradong sigurado. Kung mapapansin natin ang mga Israelita, sila ay naging bihag, no po, 400 more years doon po sa Egypt. At sila ay pinalaya ng Panginoon, nagkaroon ng deliverance. In other words, the Israelites were no strangers in God's saving, healing, miracle working, and delivering power. Hindi po sila stranger. Andun pa rin ang Panginoon. At makikita natin ito nung nagkaroon po ng tinatawag na Passover. Amen? Pag sinabi kasing Passover, sa panahon natin ngayon, it is an act of salvation. Sa panahon po nila, inalis ng Diyos ang mga Israelites sa Egypt. Pagkatapos, yun po yung tinatawag na Passover. Maraming namatay that time na mga panganay. At ang kinain nila ay ang lamb. Without blemish. Spotless na lamb. Kordero. Amen. Sa panahon natin ngayon, si Jesus ang kordero na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. He is the Lamb of God who take away the sins of this world. At yung kinain po ng mga Israelita na lamb na yon ay inihaw. Grilled. Amen. Parang Burger King. Ang mga burger dyan, grilled. No? Kung gusto mo, healthy. Amen. Kung gusto mo healthy, kaya lang ingat ka rin, baka sumobrang healthy ka na. At baka mamaya magtanong ka, no? Sasabihin mo. Kasi may mga ganyan may mga tawag ba dyan, may mga punchline din sa mga pumapag-ibig, no? Sabi gano'n. Nung isa, sabi ng babae, kasi in love na siya doon sa lalaki. Malagi silang magkasama. Sabi niya, kung sakaling ma-fall ako, sasaluhin mo ako. Sabi niya, wag na lang, mag-diet ka, mabigat ka eh. Joke lang, no? In fact, no po, sa panahon po nila, no, yung attention ng Lord hindi nawawala. They celebrated passionately whenever God moved miraculously on their behalf. Amen? Ando doon po yung celebration nila at pinaalis na sila noon. Passover. Nagkaroon ng Passover of the Lamb. Kaya po, yung ibang mga church, di naman natin sinasabi, ako kabilang po noon, hindi pa ako nakakilala sa Panginoon. Ang pagkakilala ko kay Kristo, nilaga lang. Yun ang kinakain ko. Kaya, mali. Amen? Boiled. Yung iba, mga ganun din, yung mga gospel nila, nilaga. Hindi, inihaw po. Sabi, susunugin mo. Exodus 12, verse 9, susunugin ninyo yung lamb, yung kordero, yung tupa na inyong pinatay. Susunugin nyo. Yung iba, hindi. Nilalaga po nila at kinakain eh. Amen? Do not eat the meat raw or cook in water, but roast it over the fire. Head, legs, and the inner parts. Hindi po nilalaga. Amen? Yung kinain nila, doon po,
sa gabi na yon, yung gabi na rin na yon, kinausap ng Diyos, ang mga Israelita, umalis na kayo. Passover. Mamamatay kaming lahat dito. Natakot na po sila. Gusto na nilang lumaya kasi doon po ay inaalipin na sila. Binibigyan ng maraming trabaho, mga straw, mga bricks na gagawin nila. Tapos pagka hindi pa nakagawa ng marami, pinaparusahan pa sila. Kaya nung umalis sila, yung Passover na yon, pag alis nila, tinititigan nila, wala ng mga bricks, wala ng pahirap. Amen? Nandun na yung attention ng Panginoon, full attention of the Lord sa kanila. Hindi sila strangers. Moses left Egypt with 3 million strong, healthy people. Amen? Yung pong 3 million na yon, healthy, strong. May dala pa silang mga kayamanan. Bakit po? Ando sa kanila pumasok yung fear of the Lord. Imagine the miracles and healings which took place as they ate the Passover lamb. Amen? Yun ang naging kalakasan nila nung kinain nila yung grill. Amen? Na Passover lamb. And number 3, future riches, honor, and life. Yung future natin, hindi tayo magwawakas. Bagamat nagsimula tayong mahirap, hindi tayo magwawakas sa pagiging mahirap. Those who fear the Lord, meron tayong future, riches, honor, and life. Yan ang blessings. Amen? Kaya kung hindi ka pa rin umuunlad ngayon, baka ikaw na lang ang pumipigil. Huwag mong pigilin ang pag-unlad o ang kayamanan na gusto ng Diyos ibigay sa iyo. Amen? Huwag mo sabihin, ayoko kasi ayoko yumaman kasi baka maraming umutang sa akin, no? Ayoko yumaman kasi baka dumami yung kamag-anak ko. Ayoko yumaman kasi malaking itatights ko. Kapatid, wala kang takot sa Panginoon pagka ganyan ang ugali mo. Amen? Hindi yan ang original plan of God sa buhay mo. Kaya kung hindi ka pa umuunlad ngayon, hindi ka pa sumasagana ngayon, tandaan mo, yung future mo, maliwanag ang gusto ng Diyos, kayamanan ay nasa iyo, matamasa mo. Kailan mo pa enjoy ang kayamanan? Pag may sakit ka na? Amen? Enjoy mo yung kayamanan, mag-invest ka sa sarili mo, mag-invest ka sa katawan mo. Huwag yung ipon ka ng ipon ng pera. Kung kailang mahina ka na, tsaka ka ngayon magagastos. Dapat habang malakas ka pa, gastusan mo yung katawan mo. Amen? At para yung katawan mo naman, ay tumanggap pa rin na tumanggap. Kasi pag mahina na ang katawan, lalabas ang pera. Amen? Kapag meron kang fear of the Lord, merong future, riches, honor, and life. Yung pag-aaral mo, maggagawa ang Diyos ng paraan. Magkakaroon ng Passover at saka crossover sa buhay mo. Pagkatapos ng kanilang Passover, tumawid pa sila sa dagat. At nung tumawid sila sa dagat, iningatan pa sila ng Panginoon doon, papatayin sila. Pero yung dagat, naging dry. Nagkaroon ng Highway 54. Amen? Nagkaroon ng Commonwealth Highway. Nakatawid sila. At nung sila ay nandun na, sa dulo, sumarado yung dagat. Lahat ng umahabol sa kanila, patay. Amen? Kapag meron kang fear of the Lord, lahat ng mga nagtatangka sa iyo, amen? Huwag mo ipanalangin mamatay. No? Amen? Ipanalangin mo mabuhay, ma-born again, at maglingkod sa Diyos. Sabagat tinawag tayo ng Diyos para po gawin ang kalooban ng Diyos. Amen. Future riches, honor, and life is one of the definite promises for those who fear the Lord. In Psalms 103 verse 2, bless the Lord, O my soul, who forget not all His benefits. Amen? Sabi ni David, purihin ka, Panginoon, na hindi mo nakakalimutan ang lahat ng mga pangangailangan ko. Benefits. Amen? Yung benefits, yung pangangailangan natin, yung pagpapala natin, hindi yan kinakalimutan ng Diyos. Kaya wag mo kalimutan ng Diyos. Amen?
Kung nakakalimot ka sa Diyos, paalala ito, huwag ka makalimot sa Panginoon. Kalimutan mo na lahat. At kung minsan kalimutan mo na rin ang asawa mo, huwag mo lang kalimutan ang Diyos. Kasi hindi magagalit yung asawa mo pag hindi mo nakalimutan ang Diyos. Pero pag kinalimutan mo ang Diyos, magagalit ang Diyos, pero asawa mo, bati kayo. Saan kayo mapunta? Amen. Pero hindi ko sinasabing magtaksil kayo sa asawa nyo dahil galit ang Diyos sa mga taksil. Amen? Hallelujah. In Proverbs 22 verse 4, by humility and fear of the Lord are riches, honor, and life. Saan galing? Humility and fear of the Lord. Yung iba, trabaho ng trabaho. Araw at gabi, pati linggo, nagtatrabaho para lang magkapera. Pero nauuwi lang sa wala yung mga iniipon. Amen? By humility and fear of the Lord brings riches, honor, and life. May buhay. Hindi mo masasabing, ay, nakakasawa ng buhay na to. Ma-enjoy mo yung buhay pagka merong humility and fear of the Lord. Hindi ka magsasawang maglingkod sa Panginoon. Hindi ka magsasawang umattend ng church. Kahit yung katabi mo, yung kasama mo sa church, nakakatisod. Pero hindi ka magsasawa. Dumalo sa gawain ng Panginoon. Ang pagkatakot kay Yahweh or fear of the Lord ay nagbubunga ng yaman, buhay, at karangalan. Born again ka, hindi ka makapag-enroll, hindi ka makapag-aral, ba't di ka magtiwala sa Panginoon? Baka tamad ka. Amen? Baka tulog ka lang ng tulog. Gumawa ka. Pumunta ka sa bahay ng isang tao, kung sino man yung alam mo kapatiran, magwalis ka o kaya kung wala kang malinis, walisan mo yung simbahan. Sabihin mo, Lord, ginagawa ko itong paglilingkod sa iyo because I have fear. I want to be humble. Amen? Yung si David, ano sabi niya? I seek good thing for the sake of the house of the Lord. Gusto niya ng mga pagpapala para sa kapakanan ng house of the Lord. Amen? Kaya kung tayo may fear of the Lord, merong humility, merong yaman. Amen? Hindi ka magiging tamad. Bawal kasi sa born again yung tamad. Kahit sa bahay nyo, practice nyo yung kasipagan. Sa sarili mo, practice mo yung kasipagan. Amen? Kahit matanda ka na, maligo ka lagi. Amen? Hallelujah. Yung iba naman, binadala sa pabango, maligo din. Amen? Jeremiah 32 verse 40, I will make an everlasting covenant with them that I will not turn away doing them good. Sipin niyo po, nangako ang Diyos, I will not turn away with them doing good. Yung mabuting ginagawa ng Diyos, hindi niya alisin sa iyo. Yung mga pagpapala, hindi niya alisin sa iyo. Yung pagsubok, talagang dumarating din sa iyan. Pagpapala din yan eh. In Psalms 128, verse 4, kung si Yahweh buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Isipin niyo po, umuunlad at laging pagpapalain. Hindi yung mayaman ka ngayon, bukas bankrupt na. Hindi ganoon. Laging pagpapalain. Kaya sikreto ni David, yung fear of the Lord, naghirap ba si David? Siya pa nga ang nagsabi, bata pa ako, ngayon matanda na ako. Sabi ni David, wala akong nakitang merong takot sa Diyos. Wala akong nakitang merong fear of the Lord. Wala akong nakita na matuwid na namalimos ng tinapay. And those who fear the Lord, the steps of a good man are ordered by the Lord. Kasi meron kang fear of the Lord. Every step na gagawin mo, ordered by the Lord. Amen? Hindi kayong liliko dito sa kaliwa, liliko dito sa kanan. Kahit ba may nakita ka diyang paraan, may nakita ka diyang paraan. Ito ang daan, ang sabi ng Panginoon, walk in it. Daanan mo. Siya ang daan. Siya ang katotohanan. Siya ang buhay. Wala na pong iba.
Kaya nga yung words na narinig natin, ito ay buhay at ito ay espiritu. The flesh profit nothing. John 6:63. Jesus said, the words that I speak unto you, yung word na yun, yung fear of the Lord, is spirit and they are life. Amen? Kaya may buhay ang paglilingkod. Amen po? So sa tatlo na yon, meron tayong assurance, may security, meron tayong future. Yan po yung definite promises for those who fear the Lord. At kailangan nasa iyan. Kailangan nasa iyan. Wala pong bayad. Decision making, repent from your sins. Baka iba-iba yung dinadaanan mo. Amen. Baka iba-iba yung tinatambayan mo. Baka iba yung mga sistema mo, yung pamamaraan mo. Dahil marami ka nang natutunan, marami ka nang alam ng patungkol sa Panginoon, patungkol sa salita ng Diyos. Pero kailangan yung plano pa rin, yung system pa rin ng Diyos. Hindi yung sistema ng mundo. And before I close, let's understand the full meaning of these truths for today. God outlines the requirements of our covenant with Him. Covenant po natin yon. Magkaroon tayo ng fear of the Lord. Amen? That we might dwell in His presence. Yung presensya ng Panginoon, mananahan tayo. Amen? We must come out from among the world system and be separate. Iwanan mo yung mundo. Layuan mo yung mundo. Do not be equally yoked to the unbeliever. Do not love the world, nor the system of this world. Amen. This is a cooperative work of the fear of God and His grace. Magkasama po, nagtatrabaho, no po, yung fear of the Lord at saka yung grace sa buhay mo dapat. Magkasama yan, nagtatrabaho. Hindi po pwedeng magkaroon ka ng grace na wala ka namang fear of the Lord. Yung grace, nagkakaroon lang ng wala ng function, nababaliwala. Sabi ni Paul in 2 Corinthians 6:1, he plead with the Corinthian church not to receive the grace of God in vain. Umaasa nga tayo sa grace of God, pero wala namang halaga. Wala namang kwenta yung natatanggap natin grace of God kasi wala namang fear of the Lord. Sabi ng Hebrews 12 verse 14 to 15, pursue holiness. Without holiness, no one will see the Lord. Amen? Yung holiness, nangyayari yon kapag napagtatagumpayan mo ang mga tukso. Natutukso ang tao. Lahat naman natutukso. Pero yung tukso ay hindi po kasalanan. Kapag ang tukso ay lumala, ito ay nagbubunga ng kasalanan. Pero kung tukso pa lang yan, hindi pa yan kasalanan. Pag lumala na yung tukso na yan, nagbubunga ng kasalanan. At kapag ang kasalanan lumala, nagbubunga ng kamatayan, namamatay na yung faith natin. Pursue holiness. Amen? For without holiness, no one will see the Lord. Looking diligently, lest anyone fall short of the grace of God. Marami palang nasa-short sa grace of God. Amen? Kasi na-abuse ang grace of God. Kasi may grace naman ng Lord. Okay lang to. And then, nagiging vain ang grace of God. You fall short of the grace of God. Amen. Sabi ng Hebrews 12:28, let us have grace by which we may serve God acceptably with reverence and godly fear. The fear of God prevents us from receiving His grace in vain. Kung walang fear of the Lord, yung grace na natatanggap natin, walang value, vain. Walang halaga. It is the grace of God coupled with the fear of the Lord that produces holiness. Yun po yung church.
coupled ang fear of the Lord at saka grace, and then produce holiness. Without holiness, no one will see the Lord. Without holiness, no one can enter the kingdom of God. Kahit born again tayo, pastor tayo, o leader tayo, without holiness, no one will see the Lord. Kaya tayo binibigyan pa ng pagkakataon ng Panginoon. Sino ka man nandirito ngayong kapatid, mahal na mahal ka ng Panginoon. Amen? Matakot ka sa Kanya, magkaroon ka ng reverence of fear. Naalala ko po, isang kwento, the story of Ananias and Sapphira. You know the story? Nagbigay po ang isang foreigner na taga Cyprus na ang pangalan ay Barnabas. Kasi merong revival doon sa church. Yung Cyprus, kapag ikaw ay naroon, mayaman ka na. Hindi ka po pwedeng matira doon na hindi ka magiging mayaman sapagat napakayaman po ng lugar na yon. At dahil sa ay merong fear of the Lord, binenta ni Barnabas ang kanyang lote at lahat ng pinagbentahan ibinigay niya sa church at dinistribute naman ng apostol ang pinagbilhan. That time, meron ng generous supporter yung church na yon na pinapastoran ni Pedro sa Jerusalem. Si Ananias at si Sapphira, sila yung mga big giver. Ang ginawa nila, nagkaroon, na-divert ngayon ang attention ng tao kay Barnabas. At ito si Ananias, si Sapphira, na sila ay dating talk of the church, na wala na yung attention sa kanila. Kaya gumawa ng paraan, nagbenta rin sila ng lupa. At yung pinagbentahan nila ng lupa, napagkasunduan pa nila, nababawasan ito. Pero ibibigay pa rin sa apostle, sa church, sa revival, sa gawain ng Panginoon. Pero may bawas na nagpipretend sila para sabihin lang na nagbigay din sila. Walang reverent fear. Walang pagkatakot yung ginawa nila. Walang paggalang ang ginawa nila sa Panginoon. Kaya nung time na tinatanong, si Sapphira at Ananias, parehong nagsinungaling sa Holy Spirit. At nung sila ay namatay, nabuhat sila, nagkaroon ngayon ng takot at nagpatuloy ang signs and wonders because of the fear of the Lord. Amen. So kailangan nandun sa church, sa bawat individual, kung tayo man ay merong ginagawa sa Panginoon, kahit katiting lang kapatid, gawin mo yan na may paggalang. Huwag kang mag-pretend. Amen. Nagagayahin mo lang yon. Misa sa church kasi, merong ganun. Pag may dumating na bago, nakita ng mga iba na parang na-focus yung camera doon sa mga bago. Itong mga datihan, parang naniniko. Yan man si bago lang yan dito sa atin. Kapatid, kung meron mang ginagawa na masigit sa iyo, yung dumating na bago, hayaan mo lang. Dahil kasi pag pinakailaman mo yung ginagawa niya, mapapasama ka lang. Kaya dapat ikaw na yung napopromote, nagtataka ka ngayon, ba't nandiyan yan? Dapat ako yun eh. Ba't siya yung laging ngayon? Dapat ako yun, ako yung matagal. Kasi ugali mo. Nagsimula yun sa iyo, kaya nangyayari yung pangit sa buhay mo, sinimulan mo yun. Amen po? Walang fear of the Lord. Kasi kung sino ang iyong pinaglilingkuran, doon ka natatakot. Romans 6:19. Slave ka kung sino ang sinusunod mo. Romans 6:19. Basahin natin, I put this in human terms because you are weak in your natural selves,
just as you used to offer the parts of your body in slavery to impurity and to ever-increasing wickedness, so now offer them in slavery to righteousness leading to holiness. Dapat tayo ay maging alipin, tayo ay hawak ng pagsunod sa pagiging matuwid para mayroong holiness. Amen. Ang irarapture na church, merong holiness. Amen. The fear of God prevents us from receiving His grace in vain. It is the grace of God coupled with the fear of the Lord that produces holiness. 2 Corinthians 7:1, let us cleanse ourselves from the filthiness of the flesh, perfecting holiness in the fear of the Lord. Kung yung holiness mo, walang fear of the Lord, hindi perfect. Although sinabi, be perfect, for our Father in heaven is perfect. Amen? Perfecting holiness in the fear of God. Mga magulang, mga kapatid, tatlo po ang pangako ng Panginoon sa iyo. Meron ka assurance, meron ka security, meron ka magandang future. Tatanggi ka pa ba? Hindi ka pa ba magkukusang mag-repent ngayon? Hindi mo pa ba babaguhin yung sistema mo sa buhay, yung mga makamundo? Amen? Kaya hindi nagiging effective ang ministry, natatakot tayo. Amen? Natatakot tayo ibigay lahat sa Panginoon. Samantalang ang Diyos, binigay lahat para sa iyo. Walang tinirang buhay ang Diyos para sa iyo. Bakit ka magtitira ng buhay para sa sarili mo at ipagkakait mo pa sa Diyos? Love the Lord with all your heart, with all your mind, with all your money, with all your pocket, with all your strength, with all your soul, with all your mind. Amen. Kung ikaw yon, ganun ka kapatid, makakaproduce ka pa rin ng kagaya mo. Pero kung ikaw yung mahina, ang mapuproduce mo pa rin mahina. Kung ikaw yung nagtitira pa rin, amen, ng buhay mo, at hindi mo ibinigay ito para sa Panginoon, marami kang mapoproduce sa kagaya mo. Kung magpoproduce ka lang, yung kagustuhan na ng Panginoon. Amen po? So meron kang assurance, that is the benefits, the blessing, the definite promises for those who fear the Lord. Assurance, security, and future. Honor and life. It's time to seek the Lord. Unahin natin siya. Amen? Siya ang ating priority. Sabi nga doon, Psalms 34, young lions suffer hunger, but those who seek the Lord and those who fear the Lord shall prosper. And the Lord has pleasure in the prosperity of His servant. Amen.